Peace be with you. I'm Brother Je. I'm Mike. I'm Fernan and this is Usapan Tinapay. Magandang gabi mga tinapay. Hey, musta Yes, bro? bro? Hey, musta? Welcome po ulit sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Amen. At ang atin pong ginugunita ngayon ay ang commemoration of all the faithful departed or All Souls Day. So, yun. Okay, so yun mga kapatid, tayo magsisimula at ang ating first reading ay babasahin ni Brother Fernan. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga tuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglahot. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ng mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon na maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makakaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya ay mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so ang ganda nung unang pagbasa natin, no? Yung assurance na talagang yung mga nagmamahal sa ating Panginoon ay hindi tatalikuran ng ating Amen. Panginoon, no? So, Brother Fernan, ano pa ba yung mensahe ng ating binasa? Okay, so yung first reading natin, so syempre napapanahon siya para sa darating na paggunita sa araw ng mga namatay. Amen. Yan. So, una dito, nililinaw lang yung konsepto ng pagkamatay na syempre kinakatakutan nating lahat na mangyari. No? Syempre, sino ba naman tao ang gustong mamatay? Pero yun yung pananaw na makamundong pananaw. Kinakatakutan natin yung kamatayan. Kasi marami sa atin, no, dito sa mundo na to, akala natin pag namatay tayo, tapos na. Wala na, no? Kaya marami nagpapakasasa dito sa lupa. Meron naman kaya takot na takot sila sa kamatayan, ang ine-expect naman nila dahil makasalanan sila, syempre, mapupunta sila sa impyerno, no? Masusunog yung kaluluwa nila nang walang katapusan. Meron din naman ang pananaw, pag namatay sila, pupunta na sila sa langit. So, marami tayong konsepto tungkol sa kamatayan. Pero dito, nililinaw na kung ikaw ay naging matapat sa ating Panginoon, namuhay ka ayon sa mga kanyang utos, namuhay ka na iminodelo mo yung buhay mo ayon sa kung paano siya namuhay dito sa lupa. Ginagarantiyahan niya tayo na makakapiling natin siya sa buhay na walang hanggan. Siyempre mga kapatid, tayo na namumuhay, na naniniwala kay Jesus Christ, naniniwala tayo na someday, aakyat tayo sa langit. Pero, syempre, hindi tayo perpekto no? Tayo ay makasalanan at nananatili tayong makasalanan. Through the grace of God, doon lang tayo maliligtas. Kaya tayo nagsusumikap dito sa mundo na sundin yung kalooban ng ating Panginoon kasi gusto nating makamit yung grasya niya na iakyat niya tayo sa langit. Kaya mga kapatid, tayong mga Katoliko, naniniwala tayo sa purgatorio. No? Doon, pansamantalang ilalagak yung mga kaluluwa natin na hindi pa talaga fit na umakyat sa kalangitan. Yung mga kasalanan natin na hindi natin naihingi ng tawad sa ating Panginoon. Siyempre, yung mga kapatid tayong namatay na hindi nakapangumpisal, yun yung ipinagdadasal natin. Kaya, napaka-importante yung ginagawa natin to na ginugunita natin yung araw ng mga namatay
ito yung time natin para ipagdasal din natin sila. Amen. At tayo naman na buhay, no? Tayo naman na may chance pa para magbago. Kailangan iliko na natin yung daan natin patungo sa ating Panginoon. At nang sa ganon, yung pag-asa na pangako ni Jesus Christ na makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan ay makamit natin. Yun. Kaya talaga dapat pinipilit na maging matuwid Oo, tayo. habang Kasi, buhay ka pa. Kasi Oo. nakakatakot yun pag namuhay ka ng ng magulo, no, ng paliko-liko, hindi mo alam yung direksyon mo. Nako, delikado. Yes. Okay, mga brother, ngayong nabasa na natin yung ating unang pagbasa. Punta naman ngayon tayo sa ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother Gerald. Yes, bro. Ang ikalawang pagbasa ay sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayong mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay niya ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun, mga kapatid, napakinggan na natin yung second reading natin, no? Brother J, ano naman yung naging reflection mo dito sa binasa natin? Bro, no? So kung mapapansin natin, dito pinapakita ng ikalawang pagbasa, bro, yung pagmamahal sa atin dito ni Kristo. Dito pinakita ni Kristo kung ano ba yung relasyon ni Kristo sa atin. Sa bandang huling sinabi ko, binasa ko, ang sabi daw dito ni Kristo, tayo ay tinanggap ni Kristo bilang kaibigan ng Diyos. 'Di ba? Meron nga tayong mga kanta kung familiar tayo sa Friend of God. Oo, 'di ba? Familiar tayo sa mga kantang ganyan. So dito, maraming relasyon tayong pwedeng banggitin kay Kristo. So dito pinapakita sa sulat ni San Pablo na ang pagmamahal ni Kristo ay hindi siya basta-basta yung seasonal lang. Halimbawa, magpapasko na. Hindi yung tuwing Pasko lang magpaparamdam si Kristo ng pagmamahal niya. Kundi yung pagmamahal ni Kristo, talagang araw-araw niya pinaparamdam sa atin, no? Mula sa unang araw ng taon hanggang sa pagtapos ng taon. Ganun siya magparamdam si Kristo. Kaya sinasabi din dito sa ikalawang pagbasa na sabi nga sa sulat ni Pablo na tayo ay dating kaaway ng Diyos. Noong tayo ay gumagawa pa ng kasalanan. Pero dahil tinanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo dito, ay dito nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Kanya. Malalim na pananampalataya kay Kristo. Amen. Kaya pinapaliwanag dito ni San Pablo na kung ang bawat isa ay hindi pa kilala si Kristo. So dito, pinapakilala ni San Pablo kung ano ba talaga ang relasyon ni Kristo sa atin. Tsaka mga kaibigan, mga kapatid, sa mga panahon kasi na tayo minsan nagugulo yung mehanan, namumroblema, di ba minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Nagpapadala tayo sa problema, maraming mga nangyayari dyan na yung mga tinatawag na mga suicide, yung mga kung ano yung naiisip na masamang tangkain sa buhay ng isang tao. Ito yung mga siguro yung mga kakilala or kapatid natin, mga kapwa natin na hindi pa masyado kilala ang Kristo natin. Kaya sa isang magandang dito sa pinapalaganap natin, lalo sa sinasabi ni Pablo, na kailangan natin kilalanin si Kristo. No? Na kung sino sa buhay mo, sino sa buhay ko
ang Panginoong Hesus Kristo. Lalo na yung sinaglit tayo sa lahat ng kasalanan din natin. Diba, sa Lumang Tipan, mga alay doon sa Old Testament is yung mga hayop, mga dugo ng hayop, ano. Pero dito sa Bagong Tipan, sa panahon ni Kristo, ibang alay nang ginawa, no, para maligtas tayo sa kasalanan, no, which is yung katawan at dugo ni Kristo mismo. Amen. Kaya yung tinatawag na the Lamb of God. Si Kristo yung the Lamb of God na inala yung buhay niya para may ligtas tayo. So dapat naiisip natin kung sino ba talaga si Kristo sa buhay natin. Dahil sinagip tayo sa lahat ng kasalanan. So, ayun, dapat tanggapin natin kung sino ba talaga si Kristo sa buhay natin. Kaya sa pamamagitan ng pagsisimba, yan, sa pagbabasa ng Bible, at sa mga panalangin, siguro doon natin makikilala ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen. Tsaka importante talaga bro, no? Dapat nabubuhay tayo na may pag-asa. Amen. No? Kasi nga, ano pang sense ng buhay mo kung wala ka ng pag-asa? Yun lang naman yung dahilan kaya ka nagpapatuloy. Kasi umaasa ka. Amen. So okay mga brothers, so dako na tayo ngayon sa pinakamensahe ng ating liturgical, yung ating mabuting balita na babasahin ni Brother Mark. Okay, so ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yun, Brother Mark. So sa ating mabuting balita kay Juan, ano yung mensahe na sinasabi dito ni Juan sa mabuting balita? May napakagandang sinabi dito yung ating Panginoon, no? May pinangako siya dito na talaga namang pag kung ikaw hirap na hirap, kung ikaw ang tingin mo sarili mo makasalanan ka, sinabi dito ng Panginoon na yung lahat ng lalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. No? Yes. Kahit gaano pa, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo ngayon, basta lumapit ka sa ating Panginoon, Yes. hindi Kanya tatalikuran. Yun. No? Grabe yung assurance na yun. Kasi ngayon talaga, sobrang daming problema sa buhay, no? Sobrang daming challenges. Tanggapin natin, mahirap yung buhay. No? Mahirap talaga mamuhay, lalo na sa panahon ngayon. Pero, yun nga, may Panginoon kasi never tayong tatalikuran. Yes. Basta't lumapit tayo sa Kanya. Yes. No? Kung tayo pagod na pagod, umiiyak na sa hirap, no? May Panginoong handang mag-comfort sa atin at handang iparamdam yung pagmamahal niya sa atin. Ano? Kasi talagang sinasabi sa atin ng Panginoon na, "Anak, mahal kita. Anak, mahal kita. Pumunta ka sa akin, lumapit ka sa akin. Yayakapin kita at ipaparamdam ko kung gaano kita kamahal. At never kitang i-reject." Yun. Napakaganda nun, no? Kasi minsan tayo yung nagre-reject sa sarili natin, no? Hindi tayo perfect, marami tayong nagagawang mali, pero yung Panginoon, hindi yun tinitingnan. Hindi yun tinitingnan, no? Kaya napaka-blessed natin na tayo ay maniwala na may Panginoong talagang no matter what, no matter how, andyan siya. No? Yes. Talagang napakabuti niya kasi itinutuloy niya kung ano yung sinabi niya. No? Na sinasabi niya pa nga na yung ginawa niya dito sa lupa
ay hindi yung gusto niya, yung kalooban niya, yung gusto niya mangyari, kundi yung kalooban ng kanyang ama, yung nagsugo, no? Amen. Ng ating Panginoon, no? Kasi pwede naman siyang pagbaba dito, gawin ko na lang yung mga gusto ko, iligtas ko yung mga gusto ko iligtas, yung mga mabubuti lang sa akin. Pero hindi siya namili. Masama, mabuti, lahat, no? Lahat tinanggap niya, lahat iniligtas niya, Amen. no? So, talagang mapapaisip ka, ba't ganun yung Panginoon natin, no? Kasi pwede naman yung, hayaan mo na yung mga masasama na yan, hayaan mo na silang maghirap yan, hayaan mo silang magpakasaya dyan. Pero hindi niya hinayaan yun. Kasi nga, ayaw niyang yung mga gumagawa ng masama ay mas lalo pang mapasama. At syempre, yung mga mabubuting tao, yun. Kung mabuti kang tao, may mas ibubuti ka pa. No? Hindi naman yung kabutihan ng tao, hindi naman yun limited. Kung mabait ka, may mas ibabait ka pa. No? Kung masipag ka, may mas isisipag ka pa. So, nakakatuwa lang na may Panginoon tayong ganun. Kasi sa experience nga natin ngayon, talagang, minsan hindi mo na alam kung sinong kakusapin mo, no? Hindi mo na alam kung sinong lalapitan mo. Kasi ang daming, may mga tao na sinosolo yung problema nila, no? May mga tao na, suicide, no? Papakamatay dahil hindi na nila alam yung gagawin. Pero, ngayon, kailangan i-remind natin yung ating sarili na may Panginoon na hindi tatalikod sa atin. Amen. May Panginoong mamahalin tayo kahit ano pa tayo. Kahit na may ginawa tayong masama, may ginawa tayong mabuti, pantay-pantay ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Amen. At hindi yun magbabago. Dahil ang ating Panginoon ay talagang siya yung consistent talaga. Siya yung consistent na consistent na tapat, no? Consistent na walang iba siyang gagawin kundi ang mahalin tayo. Lamang. Tsaka yun nga bro, Mark, no? Kasi lahat naman tayo ay pinagkakaluban ng grasya. Lahat naman tayo tumatanggap ng grasya. Hindi lang natin siya, nagagamit siya sa mabuting paraan. Tapos, di ba, nung napapansin natin sa mga paligid ngayon, bro, Mark, kasi may connect ko lang sa gospel, ba't gano'n? May mga pagkakataon na minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Minsan pag naisip natin, ayoko na sa buhay na ito. Ganun lang gagawin sa buhay. No, pero dapat iniisip natin yung Panginoong Diyos natin nakatingin sa atin na andi dito, kakabay ka niya, binubulungan ka niya, huwag ka mag-alala, andi dito ako. So dapat huwag tayo mawalan ng pag-asa kung talaga yung feeling natin na yung toxic na, feeling natin wala nang kwenta. Andiyan lang ang Panginoon, katabi natin siya. Amen. Tsaka sinasabi din sa atin na yung buhay na to, hindi lang hanggang dito lang. Tama. Ine-emphasize din sa binasa natin na may buhay pa pagkatapos dito. Yes. At yung bubuhay sa atin ay ang ating Panginoon. Tama. At yung pagkabuhay na yon, buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Amen. So yun, Brother Mark, nabasa na natin yung mga tatlong readings. So, Yes. paano mo to may co-connect yung mga binasa nating mga readings? Okay, so yung mga binasa natin, ang bottom line nito, no, yung pinaka sinasabi ng lahat natin sinasabi, ng ating binasa ay na ang kamatayan ay hindi katapusan. Yan. Kundi Amen. bagong simula para sa Panginoon, no? Kasi napansin niyo naman doon sa may unang binasa natin, no, na yung mga tapat sa ating Panginoon ay sa Kanya, no? Walang ibang makakaagaw nun, sa Kanya, no? Walang tatanggapin niya yan, no? At aalagaan, no? Na kahit mamatay yan, Kanya yan. Kasi nga sinasabi niyang kung tapat ka sa akin ka lang. At saan ka man magpunta, basta maging tapat ka sa akin ka lang. Parang ang sarap sa pakiramdam na na ikaw bilang tao, inaangking ka ng Panginoon dahil sa katapatan mo, no? Kaya parang dahil tapat ka,
mas masarap mabuhay. No, kasi iniisip mo, parang ang sinasabi lang naman sa atin ng Panginoon, maging tapat ka. Kung iisipin mo, mahirap ba yun? No? Mahirap ba yung maging tapat? Yung maging totoo ka sa ating Panginoon? No? No? Although, siguro nga mahirap kasi hindi naman tayo perfect, pero yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon na tatanggapin kita kung ikaw ay magiging tapat sa akin. No? At sa second reading naman, no, yung sinabi ni Brother Gerald kanina na na kahit anong sitwasyon mo ngayon, anong period ng buhay mo, anong nangyayari sa iyo, mahal kita. No? Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kung masaya ka, may problema ka, hindi mo alam yung gagawin mo, isa yung nanatiling consistent, yung mahal kita. Ano? Kaya minsan kahit tayo pakiramdam natin na wala nagmamahal sa atin. Hindi yung totoo. May nagmamahal sa iyo. Amen. Yung Panginoon natin 'yan. At minsan nga kasi naiisip natin yung kasi minsan naging self-centered tayo, no? Masyado nating iniisip yung sarili natin na wala nagmamahal sa akin. Pero yung totoo, marami nagmamahal sa iyo. May pamilya ka at pinaka-importante sa lahat, nandiyan yung ating Panginoon. Amen. At yung sa gospel naman natin na nagpapatunay na ang ating Panginoon ay never kang tatalikuran. Yeah. Na kahit sa kamatayan natin, naandyan siya para buhayin tayong muli. Para iligtas tayong muli at makasama siya sa buhay na walang hanggan. Amen. So, yung makasama yung ating Panginoon sa buhay na walang hanggan. Na alam nating pangarap nating lahat yan, no? Kasi minsan iniisip natin pag namatay na, wala na, siguro palutang-lutang na lang ako dyan or hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Although lahat tayo hindi naman talaga sigurado kung saan tayo pupunta pag namatay tayo, no? Pero ang sinisigurado ng Panginoon, bubuhayin kita. No? Bubuhayin kita at makakasama kita sa kabilang buhay. Yeah. Sa buhay na walang hanggan. Amen. Nakakatuwa yun na no? Yung imagine mo. Kasi tayo nakapanood tayo ng mga movies, no? Kung saan pinapakita yung buhay na kasama ang ating Panginoon, no? Minsan, napapanaginipan natin, no? Nai-imagine natin kung gaano ba siya kasaya. Wala tayong ibang naiisip na na malungkot sa piling niya, no? Wala tayong naiisip na masamang nangyayari sa piling niya, kundi puro kaligayahan, puro galak, at puro pagmamahal. Pagmamahalan yung dalawa. Amen. Pagkasama mo siya. So, yun, pangarapin nating lahat na muli tayong buhayin ng ating Panginoon sa susunod na buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Nice. Amen po. Okay, so tapos na yung mga binasa natin, mga kapatid, no? So, ngayon naman, dadako tayo sa kung paano ba natin ito gagamitin sa ating buhay. No? So, Brother Fernan, paano mo ba ito magagamit sa buhay natin? Okay, so talaga namang napapanahon nga itong ating binasa kasi syempre in commemoration nga to sa mga namatay nating mga mahal sa buhay. So, ang application nito para sa akin, dapat yung kamatayan, magbago yung pananaw natin dito. Ang kamatayan ay hindi parusa. Amen. No? Hindi yan parusa ni Lord. No? Ang parusa, mga kapatid, ay mabuhay. So bakit naging parusa yun? Parang ang gulo no? Unang-una, yung buhay natin dito sa daigdig ay pagsubok. Mahirap mabuhay dito sa mundo. No? Dito tayo nahihirapan. Yung pangalawang buhay natin, dalawa yung pagpipilian natin. Yung isa doon parusa. No? Yung isa doon, kapayapaan. So, yung kamatayan, mga kapatid, appointment natin yan sa ating Panginoon. Yan yung siguradong schedule na magkikita tayo. So, syempre, kung may appointment tayo sa Diyos, hindi ba dapat paghandaan mo yan? Hindi ba dapat magbihis ka ng maganda? Hindi ba dapat dala mo lahat ng requirements mo? Hindi ba dapat ready ka? Kasi sa inyong dalawa yan no? Iyan na yung time na mag-uusap kayo na
Anak, no? Fernan, ha? Kamusta naman yung buhay mo sa mundo? Ikaw ba ay sumunod sa mga pinapagawa ko sa iyo? Ikaw ba ay nakinig sa mga sinasabi ko? Di ba mga kapatid, ang kamatayan po na kinakatakutan natin, sa halip na mabuhay tayo na natatakot sa kamatayan, mabuhay tayo na pinaghahandaan natin ang kamatayan. Kasi siguradong darating yan. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Ngayon, kung hindi tayo pupunta sa appointment na yun na prepared, hindi tayo nag-ready, hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, yung pangalawang buhay natin, parusa uli. Dahil yun yung buhay na hindi natin kasama ang Panginoon. Yun yung tinatawag na impyerno. Yung buhay na hindi mo kasama ang Panginoon. Kung mababasa natin sa mga lapida, nakalagay, rest in peace, o sumalangit nawa, hindi ba? Alam kasi natin na ang pangarap ng lahat, pagkatapos ng buhay na ito na nakakapagod, ay kapayapaan at kapahingahan. At alam natin na sa langit lang natin yun makakamit. Kaya sa lapida, kahit sa lapida, ang mga namatay, pinapabauna natin ng ganoong panalangin. Nawa ay, ikaw ay mapunta sa kapahingahan at kapayapaan. Amen. Mapasalangit nawa ang iyong kaluluwa. Pero, hindi naman natin isinasabuhay. No? Lagi nating ipinagdarasal na yung mga namatay ay mapunta sa langit. Bakit ikaw na nabubuhay pa? Bakit tayo nabuhay pa? Hindi natin pinaghahandaan yun. Wala tayong pakialam, hindi natin pinapansin. Kasi nga, tinatalo tayo ng mundo. Tinatalo tayo ng maling pananaw. Nililibang tayo ng gusto ng buhay na to eh. Kasi pag nalibang tayo, makakalimutan natin si Lord. Panalo na agad yung demonyo. Hindi naman niya goal na hindi niya goal na tuwiran mong talikuran ng Panginoon. Mailihis niya lang yung attention mo, nanalo na siya. No? Hindi niya kailangan na pabulaanan na may Diyos. Hindi niya kailangan pabulaan. Naniniwala nga ang demonyong may Diyos. Ang kailangan niya lang, makalimutan mo yun. So, tatadtarin ka niya ng libangan. Tatadtarin ka niya ng problema. Bibigyan ka niya ng maraming blessing as long as mawala yung attention mo sa Panginoon. Kaya ginigising tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na may kabilang buhay. No? May kamatayan na maghaharap tayo at ang ating Panginoon. Ipinapaalala sa atin yun. Kaya natin ginugunita itong araw ng mga namatay. Taon-taon paalala sa atin yan. Kasi ang tao mabilis makalimot. Kaya importante po yung paggunita natin sa mga namatay at ipagdasal natin sila. Kasi tayo, darating yung panahon, tayo rin, mangangailangan din tayo ng dasal mula sa ating mga kapatid upang matulungan tayo na mapabilis yung proseso ng paglapit natin at pamumuhay kasama ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang mga kapatid. Amen. Lalim nun po, ganda. So okay, ito naman, Brother J, ikaw naman, paano mo naman to i-apply sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Opo, no? Doon ako magpo-focus sa relasyon sa Panginoon. Dapat tayo mayroon talagang relasyon sa Panginoon. Pero tayo naman ay iba-iba ang pananaw o yung relasyon natin kay Jesus. Kung si Brother Fernan, ang relasyon niya kay Jesus ay kapatid. Kung si Bro Mark naman ang relasyon niya kay Jesus ay kaibigan. At sa akin naman halimbawa, may Savior, tagapagligtas, no? Dapat meron tayong relasyon sa Kanya. Kasi pag meron tayong relationship sa Kanya, doon natin siya makikilala at doon natin mararamdaman yung pagmamahal niya. Amen. So, sa panahon nga natin ngayon, iba-iba yung ang pananampalataya, iba-iba yung lalim ng pananampalataya natin pagdating sa ating mga pinagsisilbihan sa mga bawat parokya, kung anumang komunidad na pinagsiserban din natin. No? Pero lagi nating tatandaan na kung hindi man natin na maisip si Jesucristo sa buhay din natin, pero ang dapat lang natin tandaan na meron tayong kasamang banal na Espiritu Santo. No? Kasi sa panahon natin ngayon, sa panahon ng bagong henerasyon ngayon, syempre wala na si Kristo. No? Pero ang kasama na natin sa buhay natin ngayon ay ang banal na Espiritu Santo. No? So dapat
sinisik natin yung Holy Spirit sa Amen. kahit anong oras, sa kahit anong panahon. Huwag tayo mawalan ng pag-asa tuwing tayo nakakaranas ng pagdadalamhati, problema, kung ano mang masakit sa buhay din natin. No? Tawagin lang natin ang pangalan ng Kristo at yung banal na Espiritu Santo na gagabay at magaan sa atin at sasagip sa kung ano man nararamdaman din natin. So, sa magiging aplikasyon ko, sa bawat problema na aking pagdadaanan, dapat siya lagi yung aking tinatawagan. Amen. Wala naman talaga ibang magliligtas sa atin, kundi siya lang eh. No? Kasi si Jesucristo, inalay niya nga yung kanyang dugo at buhay sa ating lahat para masave lang tayo sa mga kasalanan. So kung makakamdam tayo or kung feeling natin na inaatake tayo ng demonyo, no? So doon natin kailangan tawagin ng Panginoon. Kasi itong demonyong to, alam niya kasi malakas si Jesus eh. Kaya ang inaatake ng demonyo, yung mahihina. Yung mga ni Kristo, yung mga anak niya, which is tayo, kaya tayo inaatake. So every time naman tayo tumatawag sa Panginoon, ayan, doon tayo tinutulungan para ilayo sa demonyo iyan, para kalabanin yung demonyo iyan. Kaya lagi natin tatandaan itong demonyo, tayo aatakihin kasi alam ng demonyo, malakas ang Panginoon din natin eh. Kaya sa buhay natin, kailangan natin si Kristo sa buhay din natin. Kung makapiling natin, ang buhay natin ay wala nang kwenta sa mundong ito. Well, kay Kristo, hindi. Iba yung plano ng Diyos sa'yo. Andi dito lang ako. Humawak ka lang sa akin. Punta ka sa liwanag ko at ako yung makakasama mo sa mga problema mo. Malalagpasan mo yan. Ganyan yung mga mensahe na sinasabi ni Kristo na hindi natin naririnig eh. Kasi mas naririnig pa natin yung mas malakas na bulong ng di ba? No? Alam niyo na yun. Kaya sa buhay natin, kailangan natin si Kristo at wag tayo mawawalan ng pag-asa sa tuwing humaharap tayo sa punto na lubak ng kadiliman at lagi nating tatandaan na merong liwanag sa dulo ng tunnel nga ika nga, na yung liwanag na yun ay yung bagong pag-asa ng buhay mo na kilala mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Nice. Bro, amen. So yun mga kapatid, so dako naman tayo sa application ni Brother Matt. Para sa ibo, paano mo siya ma-apply? Okay, so sinabi kanina, no, na pag lumapit tayo sa Panginoon, hindi niya tayo tatalikuran. Amen. So, i-take advantage natin yun. No? Kasi ano niya yun eh, pangako niya yun sa atin. Oo. No, na pag lumapit tayo sa Kanya, ano man yung sitwasyon natin, ano man yung pinagdadaanan natin, tatanggapin niya tayo. No? So, huwag na tayong mahiya. No? Kasi minsan, feeling unworthy tayo. Kasi parang, dami kong kasalanan, nakakayang lumapit, nakakayang makipag-commit ulit sa Kanya, nakakahiyang lumapit ulit sa Kanya. Pero alam nyo, tayo lang nag-iisip nun. Yan. Kasi yung ating Panginoon, ang nakikita niya lang sa atin, anak niya tayo. At very excited siya lagi na tanggapin tayo. Amen. So, yun, i-grab natin yun. No? I-grab natin yung opportunity na yun na ang ating Panginoon ay laging open para muli tanggapin at mahalin tayo. No? Huwag nating isipin na, wala na akong pag-asa, hindi na ako tatanggapin ng Panginoon. Kasi sobrang tindi na ng pinagdaanan ko, sobrang tindi na ng kasalanan ko sa Kanya, wala na akong pag-asa. Hindi. Ang Panginoon ang ating pag-asa mismo. Yes. Yung pag-asa na yon na hinahanap natin, siya lang din yung makakapagbigay nun sa'yo at makakapagtupad nun para mamuhay ka muli para sa Kanya. No? At ngayon naman, syempre, nilalapit mo yung sarili mo sa Panginoon, no? Hindi ka niya i-reject, no? Mamahalin ka niya. Dapat tinatatagan din natin. No? Hindi rin maganda na lalapit tayo sa Kanya, pag gusto natin, pagka wala tayo pag hindi natin trip, lalayo tayo. No? So, kailangan maging consistent tayo na pag tayo lumapit sa Kanya, sana huwag na tayong bumitaw. Oo. Dapat patuloy tayong sumunod sa Kanya. No? Gawin natin yung mga ipinagagawa niya. Yes. At gayahin natin siya kung gaano siya mapagmahal sa kanyang mga anak, ay mahalin din natin yung ating mga kapatid, yung ating pamilya, yung ating mga anak, yung mga nakakasalamuhan natin sa buhay. At
tatagan din natin yung ating pananampalataya. Kasi nga, may kalaban tayo. Huwag natin kalimutan na tayo ay nasa spiritual battle. Oo. Na pag tayo lumalapit sa Panginoon, may kontrabida. May hihilat-hihila sa atin para huwag tayo lumapit sa Kanya. Ito yun. Yan, sabi ni Brother Jet. May mga challenge, no? May mga ibibigay yung kalaban para hindi ka mapalapit sa ating Panginoon, no? Lalo na kung nagsiserve ka talaga, no? Yung gumagawa ka ng paraan para makapagsilbi sa ating Panginoon, mas bibigyan tayo ng challenge. Kaya mas tatagan natin, no? Pwedeng magkaroon kayo ng problema sa trabaho, o yung problema sa pamilya, may kasakit, may mamatay, no? Pero still, sinasabi sa atin ng ating Panginoon na tatagan natin. Kasi, hindi niya tayo papabayaan. Amen. No? Basta lumapit tayo sa Kanya at magstay. No? Yun ang pinaka-importante, yung magstay tayo sa Kanya. No? Kasi, mahirap talaga yung yung parang ang mood natin ay gusto ko mag-serve ngayon, bukas ayoko na, gusto ko mag-serve. Yung parang kung kailan lang tayo convenient, saka tayo lalapit sa Kanya, saka lang tayo maglilingkod. Kailangan maging consistent din tayo kasi ang Panginoon natin ay consistent sa atin. No? Amen. At syempre yun nga, kung tayo kayang patawarin ng Panginoon, patawarin din natin yung sarili natin. Oo. Tama. No, kasi tayo lang din yung nakakapag-isip na wala nang pag-asa. Mahal tayo ng ating Panginoon, mahalin din natin yung sarili natin. Amen. Para maisip natin, mas maramdaman natin yung pagmamahal niya. Kasi kung puro kasamaan, puro kamalian ang nakikita natin sa ating sarili, napakahirap talaga lumapit sa Panginoon. Tama. Kasi talagang nakakahiya talaga. Talagang wala, di na. Doon na lang ako, magpapakasama na lang ako. Which is, hindi magandang mindset para sa atin na paano yun? paano ka hihilahin ng Panginoon kung ikaw mismo umiiwas sa Kanya? Oo, totoo. Lalapit ka lalapitan mo lang siya. No, at ang ating Panginoon naman, napakadali talagang lapitan. Kaya nga lagi niya sinasabi sa atin, lumapit ka sa akin at never kitang i-reject. Amen. Ilang po mga kapatid. Nice. Amen po. Ayun, maraming salamat mga kapatid. Thank you. Praise God. Thank you. Maraming salamat sa inyo mga kapatid muli sa pakikinig sa amin. Thank you sa pagsama nyo sa another episode ng Usapang Tinapay. At muli mga kapatid, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan namin, kung may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. Nang sa ganun matulungan nyo po kami na ikalat ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, yung pong konting effort nyo, malaking bagay po sa amin yan. Yes, so meron po diyang comment section. So kung ano po yung mga gusto nyo sabihin or kung ano yung mensahe na pinarating sa inyo ng ating Panginoon, i-leave nyo dyan yung mga mensahe nyo. Meron din po pala kaming Facebook page, official page ng Usapang Tinapay Podcast. So yun po, paki-follow na lang din po, paki-like, and so ganun din, comment din po kayo dyan. Anyway, so grabe yung gabing to, no? Dami na natutunan, no? Yung rejection na wala yung Panginoon, no? Basta tayo, magiging tapat tayo sa Kanya. Yes. Hindi niya tayo bibitawan, no? At yung kabilang buhay na pangarap natin, no? Nakapiling siya. Yes. Rest in peace, no? Rest in peace, no? Napakagandang napakagandang assurance sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya, bubuhay niya tayong muli at siya makakasama natin ng mapayapa. No? So, next week, syempre, meron ulit, laging may bago. Amen. No? Kaya, abangan niyo po ulit kami next week para po mas makapag-prepare muli tayo sa misa. Announcement ka din, Brother Mark. Oo nga pala, no? So, ayun, may Christian Life Seminar po kami sa November 9. No? Yan lamang po sa Luis Aguada National High School, 8 to 5 p.m. All young couples are very welcome. Yan. Libre po yan, libre. Libre. At may pagkain kayo doon. May mga speakers na marami tayong matutunan. May mga
iba't ibang gagawin po doon na talaga namang alam natin na makakatulong sa buhay ng kasama po natin. At mga young people. So, punta po tayo. Tara! So mga kapatid, lagi nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat!